Pinanganak po akong Katoliko po. Devoted po yung parents ko, yung buong family po namin sa, Nazareno po. To the point po na, yung sa Quirino Grandstand po na pipila po ng mahaba para lang punasan yung paanan na hanggang sa dumating po na nagkaroon po kami ng youth camp po nung grade 7 po ako. Yung youth camp po na yon ay parang nagkaroon ng mga activities po, reflection po, ganyan. Parang sharing din po, gano'n. Hanggang sa dumating na tinanong, "Gusto mo bang mabautismuhan?" Ganyan. Hanggang sa nag-decide po ako na maging born again Christian po. Tungkol sa Iglesia ni Cristo, meron na po ba kayong idea, tungkol sa Iglesia ni Cristo nung mga panahon po na 'yan? Basher po talaga ako ng Oo, INC. maganda yung term mo talagang Basta masama po yung tingin ko po talaga dati sa iglesia. Sabi ko, parang ang onti lang naman nila, gano'n po. Kasi paano nila nasabi na sila lang yung maliligtas, eh, parang hindi naman sila kilala. kumbaga minority lang Yes naman po, ang Iglesia ni opo, Cristo. Dahil basher nga po ako ng Iglesia ni Cristo po, never ko pong naisip na maging kaanib po ng Iglesia ni Cristo po. Pero po, lumipat po kami ng lugar po, bago po ako dun, wala pong kakilala. Dumating po sa point na may isa po akong classmate, kaibigan ko rin po. Sabi po niya, bago po kami gumawa nung assignment po na partner po kasi yun, kami po ang gagawa, daan daw po muna siya sa Bible study po. Ang nakasanayan ko pong Bible study ay yung sa Born Again Christian po. So, akala ko po, born again po siya. So, sinamahan ko po, nagulat po ako pagpunta po namin, kapilya po ng Iglesia ni Cristo. Sumama po ako, then tinanong po ako ng isang manggagawa po. Tinanong po niya ako kung kasama raw po ba ako. Sabi ko, ay hindi na po. Tumatanggi po talaga ako, hindi na po. Pero po, habang nagba-Bible study na po sila, parang napansin ko po nilalakasan po yung ano po, Boses. yung boses po. So, kahit naman po siguro ayaw kong pong makinig, ano ko po siya sa Nauulinigan yes ninyo, po, sa tenga naririnig ko po po. ninyo. Pero dahil po may galit po ako sa iglesia po before, hindi ko po pinapakinggan. And that time po, ang leksyon po nun ay about po sa Trinity po. Naliwanag po yun pero hindi ko nga po masyadong pinapansin dahil nga po ang paninindigan ko po nun ay ano po, ayaw ko po talaga sa Iglesia ni Cristo po. Hanggang po dumating po sa point na second day po, sinamahan ko po ulit yung friend ko. Tinuro naman po sa kanya ay ukol po dun sa pagkain ng dugo. At dun po siyempre po dahil po ukol po sa pagkain po ng dugo, papasok po dun yung kaligtasan. Which is po, yun po yung ikinakagalit ko po before po, 'di ba po, sa Iglesia ni Cristo na sila lang po yung maliligtas. Pinaliwanag po dun na hindi hindi dahil sa kagustuhan or sariling kagustuhan ng hindi pagkain ng dugo. Yun po ay utos po ng ating Panginoong Diyos po, na hindi po talaga dapat. At dun po mas naging malinaw sa'kin na, oo nga 'no, bakit hindi sila kumakain? Alam ko na po yun dati pero hindi ko pinapansin kasi ang pinangahawakan ko nga makasarili po sila. Pero bakit nagtuturo siya? Bakit tinuturuan yung kaibigan ko na hindi pa naman kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo? Dun na po ako parang, may mali ba sa mga ginagawa ko po ngayon? Dun na po nag-start. Pero after po nun hindi na po ako nakasama kasi po lumipat na po ulit kami sa ibang lugar po, which is sa Bulacan po. And sa Bulacan po, nung lumipat po ako dahil bagong mga kakilala na naman po, naging mapalad po ako na naging officer po ako sa school po namin. At dun po, nagulat po ako, ang SSG advisor po namin that time ay kapatid po. And nung tinanong ko po siya, ewan ko po, nagulat na lang po ako, ang tinanong ko po sa kanya, "May malapit na kapilya po ba dito?" Mhm. Yun po agad yung tinanong ko po sa For kanya. some reason, yun na nga Opo, po. nagulat po ako. Kahit po siya nagulat kasi akala po niya kapatid po ako. Sabi niya, "Oh, kapatid ka." Sabi ko, "Ay hindi po, ano po kasi may gusto lang po akong itanong." Gano'n po. Tapos ibinanggit niya po sa'kin na walking distance lang po pala sa school. Kasi that time po ang gawain ko lang po nun bahay, school, bahay, school. Hindi na po ako lumalagpas po dun sa ibang lugar po. So, di ko po alam na may kapilya po pala dun. Lagpas lang po onti ng school po namin. And that time po, nalaman ko rin po na may ka-officer din po ako na kapatid po sa loob ng Iglesia ni Cristo. And that time po, nagsabi po ako, nag-open up po ako sa kanya na, kasi ano eh, curious na ako eh. Parang di na ako patutulugin nito, ganun po. Kasi once po na may tanong po ako sa sarili ko, parang ang hirap. Gusto mo masagot Opo, talaga, opo. ang hirap po na iisipin mo ta's
Hindi ka kontento po, Mm. gano'n. Siya po yung tumulong po sa'kin, binisita po nila ako sa bahay po hanggang sa dumating po sa punto na nasa proseso na po ako sa pag-anib po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Sa haba po ng panahon po, kasi po hindi po madali na Katoliko po ta's naging born again po. Never po naging madali yun. Kasi po sa part ko po na yung parents ko po ay Catholic ta's lumipat ng born again ta's magiging iglesia, baka pati po sila malito, bakit gano'n yung ginawa ko. Pero sabi ko po sa panalangin ko po nun, salamat po kasi tinawag niya po ako. Kumbaga po, alam ko po sa sarili ko na naging makasalanan, hindi po ako karapat-dapat, pero isa po ako sa tinawag po niya.